Ikaw ay magliliwanag kagaya ng araw dahil sa ginawa mong kabutihan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 13, verses 36 to 43, and I read it for you. Then he left the crowds and went into the house, and his disciples approached him, saying, "Explain to us the parable of the weeds of the field." He answered, "The one who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed are the children of the kingdom. The weeds are the children of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. Just as the weeds are collected and burned up with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will collect out of his kingdom all causes of sin and all evildoers, and they will throw them into the furnace of fire, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Let anyone with ears listen." Ang mga taong gumagawa ng mabuti, ang mga taong nagsasalita at nagpapahayag ng katotohanan, ang mga taong ipinaglalaban ang kanilang pananampalataya sa Panginoon kahit wala mang nakakapansin sa kanila, kahit hindi man nila binobroadcast ang kabutihan na kanilang ginagawa, alam yan ng Diyos. Napakikinggan yan ng Diyos. Nakikita yan ng Panginoon. Sabi ng ating binasang ebanghelyo, "Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father." Maraming paghihirap na mararanasan tayo dito sa mundo. Maraming pag-uusig, maraming hindi makakaunawa sa ginagawa natin. Ngunit sa bandang huli, mayroong mang paghihirap, mayroong mang pagmamaltratong ginagawa sa atin, mayroong mang paninira ang ibinabato sa atin dahil sa paggawa nating kabutihan at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa bandang huli, magliliwanag ang mga ginawa nating kabutihan alang-alang sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa dahil tila ba wala namang nangyayari at nagbubunga ang iyong pangangaral, kung ikaw ay napapagod na at dumarating sa punto na gusto mo nang sumuko dahil tila ba hindi naman nagbabago ang mga tao sa iyong kapaligiran, huwag kang sumuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ang Panginoon ang siyang gagabay, ang Panginoon ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Oo, wala ka mang nakukuha ngayon dito sa mundo at ayaw mong tumanggap ng regalo at pabuya dahil naniniwala ka na ang Panginoon na mismo ang magkakaloob sa iyo nito. Huwag kang mag-alala, merong naghihintay sa iyo, ang kaharian ng Diyos. Kaya, huwag tayong magsasawa, huwag tayong hihinto sa paggawa ng mabuti at pagsasabi ng katotohanan, lalo na ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo ang mga mabubuting bini na ipinunla ng Diyos dito sa mundo. Kailangan nating yumabong, kailangan nating tumubo, kailangan nating mamunga. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami po ay iyong gabayan. Kami ay iyong proteksyonan. Nawang mamunga ang mga ipinunla mong binhi ng kabutihan sa aming mga puso. Ito sana ay yumabong at managana. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel
I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.